Integrated Board of Philippines, Manila 1 Chapter, in collaboration with the Public Attorney's Office, Manila District, and the Office of Councilor Joaquin Dumagoso, recognizes the pressing level for legal empowerment at the grassroots level. Now, the Barangay Legal Aid entitled Katarungan sa pamamagitan ng komunidad, pagkakaisa sa pamamagitan ng dialogo, is the final module to bridge the legal gap between the barangay and the communities. Now, with this initiative, the Lupong Tagamapamayapa is the frontline units for the purpose of amicable settling disputes through mediation, conciliation, or arbitration among the family or barangay without resorting to the courts to unclog the court dockets. Now, additionally, the Lupong Tagamapamayapa believes that they are judges within their barangay, which is not a good practice. That's why there are still cases that were brought to court. Now, this training will actually help them to boost their techniques in order for them to unplug the court docket. That's all. Thank you. Good morning po. In behalf of Attorney Patrick G. Montemayor, yung pinaka-head po namin, medyo may lakad lang po, kaya ako po ay pinadala. Ako po ay partner rin ng IBP Manila 1. Kumaano nyo, IBP, saka sa PAW, siguro isip nyo, ba't kasali yung PAW? PAW po part po namin ng social responsibility namin to, hindi lang doon sa opisina, nagre-reach out din po kami sa mga barangay. Saka ang main purpose naman nito is mabigyan kayo ng kaalaman o dagdag, kasi alam ko meron na, magkaroon po kayo ng dagdag kaalaman paano mag-handle ng mga kaso o mga suliranin sa mga inyong barangay. Dahil po kapag nagawa nyo ng mabuti yun, yung trabaho nyo po, makikinabang din po kami. Bakit po? Dahil hindi naaakyat sa amin yung kaso, di po ba? Sa inyo pa lang, resolve na. Di po ba? May mga techniques po na ituturo ang ating magagaling na lawyers para madagdagan ang kaalaman nyo at paano nyo magampanan lalo at maging epektibo ang pagiging lupon. Papasalamat po kami sa IBP Manila 1, sa office ni Councilor Dumagoso po, at sa inyo po sa pagdalo. Sana po ay maging makabuluhan ang araw na to at marami tayong matutungan. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una gusto ko lang pasalamatan ang IBP Manila Chapter 1, Attorney Mateo, Attorney Jez, at ang IBP team. So, pareho na rin sa Barangay 67, Chair Vilma Mendoza, Barangay 69 Chair Marie Almario, Tita Girl, Barangay 71 Chair si Neil Cornel po. Thank you. So unang-una gusto ko lang kayo i-welcome sa ating programang ito. Ang ating Barangay Legal Aid Program or ang katarungan sa panamanian ng komunidad, pagkakaisa sa panamanian ng dialogo. Ayun po. Okay. So malaking karangalan po na kasama po kayo lahat dito. Ang programang ito po ay ang patunay ng ating commitment sa pagdala ng legal empowerment sa grassroots level. So, yun po. Bali, nagsisimula po ang paglutas ng mga problema sa ating komunidad. Kayo po yung frontline natin. So, ang focus ngayon ay ang lupong taga-pamayapa. Kayo po yun. Napaka-importante niyo po sa ang tungkulin ninyo dahil kayo po ang mag-handle ng ating mga alitan sa barangay. Ayan po. So, mahalaga po talaga ang role ninyo. Hindi man kayo ang korte, ngunit kayo naman po ang nagsisilbing haligi ng katarungan sa ating barangay. Ayun. So, sa inyo din nagtitiwala ang ating mga mamamayan sa mga nasasakupan
nasusupan upang malutas natin ang mga problema. Malaking tulong din po kayo sa pagbawas sa mga kaso sa korte. Ayun po. Kasi sa inyo na dadaan, hindi na kailangan po sa korte pag na. Especially yung mga maliliit lang na conflict, ganun po. Kayo na po yung magsasolve nun. Ayun. So muli, maraming salamat po sa ating mga trainers, sa ating mga nag-organize, at sa mga at po from Councilor Joaquin po, yun po, pasensya na po, wala po siya ngayon, pero sana po makahabol siya. So ayun po. So sana naman marami kayong matutunan today. Salamat po sa pagdaya ninyo. Yun lang po. Maraming salamat po. So, yung i-discuss ko ho sa inyo is kung paano ho ba yung tama at yung mga dapat nating tandaan pag tayo po ay nagsasagawa ng mediation. So, tandaan ho natin yung nakalagay, voluntary process selected by the disputing parties and assist the parties in reaching a voluntary agreement regarding a dispute. Voluntary process kasi dapat hindi po natin pinipilit yung mga taong may problema, yung mag-aasawa, yung magkakapitbahay na may problema sa lupa, na bitbitin agad sa barangay and sabihin sa kanila, hoy, mag-mediation kayo para magkasundo kayo. Bawal ho yun. And selected by the disputing parties kasi, di ba po, bago yung chairman, pupunta naman, after pag hindi ho sila nagkasundo sa barangay chairman, pupunta na ho sila sa inyo. Di ba? Namimili ho sila ng 3 or 1 sa mga lupon para magsagawa ng mediation sa inyo. So ito po yung mga fundamental concepts or yung mga dapat nating tandaan pag nagsasagawa ho tayo ng mediation. Unang-una is intervention in negotiation conflict, acceptable third-party mediator, and mediator assists, not decides, assistance towards a mutually acceptable agreement. So dito, dapat ho daw nating tandaan na yung mga mediator is ina-assist lang ho natin sila and dapat ho yung mga nag-aacto as mediator, dapat tanggap ho sila na magkabilang partido para at least whatever man na maging compromise agreement nila or whatever man po na ma-come up nilang solution, masasabi po na yung solution na yon is walang bias and talagang bukal sa loob ng mga tao yung pagkakasundo. Okay po? So yan, paulit-ulit pong sasabihin dito, mediator assist, not decide. Okay po? Kayo po yung nag-a-assist na magkasundo sila pero hindi po kayo yung nag-i-impose sa kanila na magkasundo na dapat kayo. Dapat palagi nyo tatandaan voluntaryos or bukal sa loob nila yung pagkakasundo. So, assistance towards a mutually acceptable agreement. So, ito po yung mga principles of mediation or yung mga prinsipyo na dapat din po nating palaging tandaan pag tayo ay gumagawa or nagsasagawa ng mediation. Party self-determination, neutrality, impartiality, confidentiality, and voluntariness. So, party self-determination. Ibig sabihin po nito, it enable and empower parties to take control of their dispute and to reach an outcome of their own determination. And this process provides parties with the ultimate power to decide how to resolve the dispute. So number 1 ho na dapat nating tandaan pag nagsasagawa ho tayo ng mediation, mga nanay and mga sir, is dapat po yung mga yung mga party na nagpa-mediation po sa inyo, sila din ho dapat yung makapag-come up ng sarili nilang desisyon. Impartiality, kagaya din ho to ng pagiging neutral kanina. Impartiality naman po, ibig sabihin absence of bias in relation to either party. In word or deed, free from favoritism or bias, impartial in fact and in perception. So, ibig sabihin ho nito, dapat ho, like yan, sa lupon level po. Kayo po, aminado naman ho kayo na may mga kamag-anak din ho kayo na humihingi ng tulong sa inyo or mga ka-best friends, yung mga BFF nyo, Facebook friends, or yung mga ka-Twitter nyo po, or whatever. So, dapat po, pag may ganon, sabihin nyo na po sa kanila, magsimula na ho kayo na, eto kaibigan ko, eto kamag-anak ko. Kung may sinasabi nyo na may bias ako dito,
or ano, pwede nyo naman akong palitan. So dapat maging una pa lang, maging honest na ho dapat kayo kung kayo po ba ay hindi magiging fair sa pagde-decide or pagkakandak ng mediation na yon. Malinaw po ba? Thank you po. Confidentiality. Ito po yung pinaka dapat din nating tandaan. Confidentiality. Information obtained during mediation must be kept in utmost confidence. Kasi syempre, by nature, alam niyo naman, mga marites ho tayong lahat, and isa ho ako doon. Pagkatapos mag-mediation, i-message agad sa Messenger, ipopost agad sa Facebook, or sasabihin agad sa kapitbahay na, oy, itong taong to may relasyon pala silang dalawa. Narinig ko sa barangay, or ako yung nag-preside ng mediation. Dapat po, as mediator, dapat maging open-minded daw ho tayo. Dapat huwag tayong masyadong traditional, huwag din masyadong strict or masyadong makitid. Tama. Makitid yung utak natin pag nagsasagawa tayo ng mediation. Dapat hindi natin iisipin ano ba yung ikinagagalit ko, ano ba yung opinion ko, ano ba yung dapat kong sabihin sa magkabila. Kasi minsan, pag napuput yung spotlight sa'yo, iisipin mo lang, basta may masabi ka lang sa kanila, okay na yon. So, palagi nating tatandaan and palagi dapat nating intindihin ano ba yung nangyari, ano ba yung naging problema, ano ba yung maitutulong ko sa kanila. Hindi po dapat kung ano lang yung ine-expect sa'yo as a mediator, tapos magiging makitid na kagad yung isip mo and sasabihin mo. Dapat po, ang end goal nyo pag as a mediator, paano ba ako makakatulong sa kanila? Hindi yung ano ba yung dapat kong sabihin sa kanila. And kung padre de pamilya ho kayo sa mga bahay ninyo, dapat po isipin niyo din na magkaiba yung padre de pamilya sa mediator. Pag nanay din ho kayo, ilaw ng tahanan, iba din ho yung role ng nanay as a mediator. So dapat po isantabi po natin or set aside yung mga personal grievances, personal opinions, political, social, and religion for us to help both parties. Okay po? At nandito po ako para i-discuss sa inyo yung second part ng stages of mediation. So isa po ako sa mga nag-training din naman po ng mediation at sana maibahagi ko po sa inyo yung konting mga kaalaman na natutunan namin doon kung paano po yung tamang o yung dapat sana na pagkandak natin ng mediation. So, una, medyo dapat familiar po tayo dito ha. Una, introduction, papakilala, babatiin po natin yung mga partido na lumapit sa atin. Pagkatapos ng introduction, ang kasunod po, hihingan natin sila ng kanilang mga saloobin. So yun po yung yung unang partido. Kalimitan po inuuna natin yung nagrereklamo. Halimbawa, Mr. Juan, ano po ba ang inyong masasabi? Bakit po kayo naparito? Ganun po. Papakinggan po natin sila. Pagkatapos ni Mr. Juan, yung nirereklamo naman po, si Mr. Pedro halimbawa, siya naman yung papakinggan. Pagkatapos po mapakinggan yung dalawang partido, kasunod, may role po tayo doon na tayo ay magsa-summarize ng mga napakinggan natin sa kanila. No? Yun po yung nasa taas, yung pink. Ang nakalagay doon, problem defining stages. So ngayon, doon naman po tayo dadako sa ilalim, problem solving stages. So ang bahaging ito ay tinatawag na yugto ng paglutas ng problema. So medyo may mga ilang techniques po dito para sa maayos na pagsasagawa nito. So, simulan po natin. Agenda setting o pagtatakda ng agenda. So, dito po tayo maglilista ng mga topics na pag-uusapan. Di ba po pag may meeting, meron tayong nililista kung ano yung pinag-uusapan natin? Tama po. So, ang layunin kasi nito para ayusin yung talakayan, hindi tayo malilito kung ano na ba yung pinag-uusapan. Pangalawa, para tiyakin ang pagiging patas. Siyempre, ililista natin hindi lang yung hinaing ng isang panig, di ba po? Dapat nandun din yung hinaing ng kabilang panig. Okay? So, pangatlo, para magbigay ng focus at para isulong ang pagkakasundo. Okay? So, ano po ba ang gampanin natin bilang tagapamigitan sa pagtatakda ng agenda? Okay? Una, pagsasamahin natin yung mga alalahanin ng dalawang panig gamit ang neutral at nakabatay sa issue na wika. Tandaan po natin yung neutral na word. No po, kasi iniiwasan po natin yung bias o yung mag-appear sa mga partido na meron tayong kinikilingan. Okay po?
So mamaya titignan natin kung paano yung paggamit ng neutral at nakabatay sa issue na wika. Nakalagay din dito, gumamit tayo ng bullet points upang ipakita ang pagiging patas at neutral. So ito pong mga agenda na ito, ililista po natin sa papel ha. Tapos, pag nalista natin, mga ilang lista, ipapakita natin yung agenda sa mga partido. So ito isang example po ng pagtatakda ng agenda. Issue tungkol sa karaoke o ingay na reklamo. Una po, ganito daw po yung hindi dapat nating sabihin. Ang issue po ay nang istorbo ang mga respondents sa kapitbahay dahil sa malakas nilang karaoke. Bakit po kaya hindi ito tama? May nakakaalam po ba? Bakit hindi tama? Una, pwede nating ilagay paggamit ng karaoke tuwing weekend. Oras at lakas ng tunog ng karaoke. Mga posibleng hakbang para maiwasan ng istorbo. So wala tayong nilagay doon na nangiistorbo ang mga respondents. Okay? Wala yung paninisi. Okay, nakuha niyo po yun? Okay, next example, issue naman na hindi nabayarang utang. Ito, wag nating sasabihin. Ang issue ay ayaw bayaran ng respondent ang kanyang utang. Ano pong mali dyan? Ayaw bayaran o parang kinakampihan na naman natin sa complainant o ayaw mo daw magbayad, respondent. So, hindi na naman tama. So, dapat, ito, pwedeng pag-iral at mga kondisyon ng utang, mga dahilan ng hindi pagbabayad o pagkaantala, mga opsyon para sa ayos ng pagbabayad. Kasi iiwasan natin yung palabasin na ayaw magbayad ni respondent. Kasi maaari namang, hindi naman sa ayaw, di ba? May mga dahilan naman po na baka kaya hindi siya nakakabayad, hindi lang ayaw niya. Okay po. Okay. Next, number 5. Nasa exploration of issues pa rin po tayo. Reframing and summarizing. So dito, muling binibigkas ng tagapamagitan ang mga negatibo o mapalumbat na pananalita sa mas neutral at nakabubuong wika. Ang pagbubuod ng mahahalagang punto ay nakatitiyak na naririnig ang parehong panig at nakatutulong upang maging maayos at organisado ang talakayan. So halimbawa, sabi ni Pedro, ayaw niyang magbayad kasi kuripot siya. So medyo may tension na doon. So tayo bilang mediator, hindi natin uulitin na, Juan, sabi ni Pedro, ayaw mo daw magbayad kasi kuripot ka. Hindi ganon. Hindi natin uulitin yung masama o mapanakit na salita ng isang partido. Gagawin natin yung tinatawag na reframing. Ilalagay natin siya sa mga salita na hindi naman ganon kasakit. Okay, naiintindihan niyo po? So halimbawa, Mr. Juan, ang mahalaga po pala sa inyo, maayos na mabayaran yung pagkakautang, tama po ba? Mapapansin niyo, inalis natin yung panunumbat na kuripot si Pedro at saka yung ayaw niya magbayad. So, ang isa to sa interest ni Juan, gusto niya maayos na mabayaran sa kanya yung utang. So, pag ganito po ang ginagawa natin sa yung reframing, napapanatili natin na magalang yung usapan at nananatili ito sa landas patungo sa mga solusyon. Okay po. Number 6. Paghahanda para sa pagbuo ng mga opsyon. So, sa pagtatapos po ng exploration of issues, mas malinaw na nauunawaan ng parehong panig ang pananaw ng isa't isa. Pagkatapos, ginagabayan sila ng tagapamagitan upang mag-isip at magmukhahi ng mga posibleng solusyon batay sa natukoy na interes. So, dito na po, ihahanda na po natin sila para mag-isip sila at magmungkahi ng mga posibleng kasunduan pagkatapos nilang maunawaan ang isa't isa. Mahalaga po yun, isa po yun sa mga prinsipyo na tinuro po kanina, dapat yung solusyon manggagaling sa partido. Hindi po tayo yung magdidikta. Okay po? Kasi po, yun yung pinakaiba natin sa judges. Si judge, siya yung magsasabi, ganito, dapat mong gawin ganito, ang obligasyon niya. Pag hindi mo sinunod, pwede kang parusahan. Tayo po hindi. Itatanong natin sa mga partido, ano po sa tingin nyo ang pwede maging solusyon sa inyong mga problema? May suggest po ba kayo? Ganun po.
So example, may alitan, malakas na karaoke tuwing weekend na nakakaistorbo sa mga kapitbahay. So tayo po bilang mga taga-pamagitan, pagkatapos linawin ng mga issue, tukuyin natin yung mga interest, di ba? O bakit ba may malakas na karaoke tuwing weekend? Yung pala may bonding ng pamilya. So ang nagtatalo dito na issue, yung pagbanding ng pamilya at saka yung kapayapaan at katahimikan. Sa patnubay at pamumuno ng aming hepe, Attorney Persida Rueda Acosta, Chief Public Attorney, ang Attorney Rebelin Ramos Lacbano, Regional Director, National Capital Region, Attorney Patrick J. Montemayor, OIC, Manila District Office, at sa lahat ng abogado ng Public Attorney's Office, Manila District. Kami ay nakipag-ugnayan sa IBP Manila 1 Chapter at sa opisina ni Konsihal Joaquin Dumagoso upang makapagbigay ng serbisyong legal sa Barangay 67, 69 at 71, Tondo, Manila. Ito ay bahagi ng aming mandato at responsibilidad upang magbigay ng kaalaman legal sa ating mga kababayan upang malaman ang kaalaman at responsibilidad ng mga lupon sa pagresolba ng mga kaso sa ating barangay. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang pagsampa ng mga kasong kaya namang iresolba sa level ng barangay at ang matiwasay na pagsasama ng mga magkakapitbahay ay maipapatupad. Ang layunin ng Barangay Legal Aid Mediation Module ay upang mapagtibay ang pagsasamahan ng mga magkakapitbahay at maiwasan ang pagsampa ng mga kaso na kaya namang iresolba sa level ng barangay. Naniniwala ang Public Attorney's Office na ang matiwasay, nagkakaisa na komunidad ay susi sa na maunlad na bayan. Marami pong salamat.